Good evening mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi po mga idol. Ang atin po ngayong babasahin, ang atin po palang pag-uusapan, no, pag-chichismisan ay ang salita ng Diyos, no? Wala po tayong hawak na Bible, no, pero ang Ebanghelyo po ngayon, araw na ito, ay mababasa po natin yan sa Marcos 6, ang mga talata 53 hanggang 56, no? Yun pong pinagaling po ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret, no? Yung lahat ng mga may sakit, no? Yung habang si Jesus ay papunta, no, sa may baybayin, no, biglang nakita kaagad siya at nakilala kaagad siya ng mga tao at pumunta na yung mga tao sa kanila, lumalapit sa kanya at saan mang dako, bundok man yan o maaaring sabi natin ay mga bayan ay pumupunta sa kanya upang sabi nga ay mahipo man lang ang laylayan ng kanyang damit ay gumagaling. Yan, sa bandang huli ng Ebanghelyo ay mahawakan man lamang ang laylayan ng kanyang damit ay gumagaling ito, no, gumagaling, no? Yan si Jesus noon, yan yung kasaysayan nung ang Ama ay nagsakatawang tao. Ayan si Jesus, no, di ba? Siya ay nangaral sa kanyang pangangaral at sa kanyang pagtulong sa mga tao ay mahipo lamang ang mga sumasampalataya sa kanya na siya ay Diyos, no? Ang sumampalataya man lamang sa kanya, ang mahawakan man lamang ang kanyang damit, ang laylayan ng kanyang damit ay gumagaling, no? Kaya ganun ka, kumbaga ganun din kasumikat ang Kristo nito, no? Kasi nga lahat ng mga tao ay gumagaling, lahat ng mga lumalapit sa kanya doon nagpapagaling si Jesus ng mga panahon na ito, no? Kaya ngayon wala na si Jesus, di ba, no? Kasi nga ay siya nga ay itinuring ng mga kasalanan, kaya siya ay naipako sa krus. Na dati pa ay mayroong death penalty. Yan ang death penalty nung panahon ni Jesus. Kapag makasalanan, pag may kasalanan, patay sa krus. Pahirapan pa nga, no? Pinahirapan pa muna si Jesus bago siya tuluyang sinibat sa dibdib. Yan, di ba? No? Pero yan nga yung Ebanghelyo na nung panahon na yun na siya ay nangangaral at siya ay hindi pa hinuli o hindi pa itinuring ng makasalanan, siya ay itinuring ng mga taong nagpapagaling. Hawakan lamang ang laylayan ng kanyang damit ay kagaling na. Ganon kalakas ang kanilang pananampalataya nung sila ay sumasampalataya kay Kristo, no? Yung mga tao dati, no? Lahat ng mga may sakit, may mga karamdaman, dinadala kay Jesus para pagalingin ni Jesus. Yan. No, kaya ngayon wala na si Jesus, Espiritu Santo na sa panahon natin ngayon. Paano natin ito maiugnay sa ating mga sarili? Paano ba tayo napapagaling, no, na wala naman na si Jesus, no? Sabi nga natin, Espiritu Santo na lang. Pero napapagaling tayo, no, sa pamamagitan ng pagsimba, pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi man noon kasi nahahawakan nila talaga si Jesus, eh. Pwede nilang yakapin, pwede nila talagang lapitan, no, dahil sa inagsakatawang tao. Pero ngayon ay Espiritu Santo na sa pamamagitan na lamang ng pagsisimba, sa pamamagitan ng pakikinig, no, sa salita ng Diyos. Pakikinig, pagninilay. Ano bang ibig sabihin nito? O paano ba tayo mapapagaling? Ako din, no, maging sa aking sarili. Paano ba ako mapagaling na Jesus na hindi ko na siya nakikita? Paano ba ko ba siya sampalatayanan? Ito na yun, no? Yung sa pamamagitan ng pagsimba, pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoon, no, sa araw ng misa. Hindi ko dapat maikatwiran na hindi ko naman siya nakakalimutan kahit na hindi ako magsimba, pero hindi ko naman siya nakakalimutan at taos puso ko naman siya tinatanggap. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kinakailangan ko siyang tanggapin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Si Kristo mismo ang aking tinatanggap sa banal na misa. No, kaya nga, kung dahil doon, gumagaling, hindi na nakakapili ng maling kandidato.
Eto na, sa 2028 election. Inuulit-ulit natin yan. No, kasi ngayon, ay nananaig na talaga. No, maaaring totoong nananaig na. No, gumagaling na ang karamihan ng mga tao. Kasi nakikisangkot na ang ibang mga tao na kinakailangan ma-impeach ang dapat ma-impeach. Di ba? Makulong ang dapat na makulong. Ayan. No? Basta para sa Diyos, gumagawa tayo ng kapamaraanan. Itong ginagawa natin ngayon, ito'y paraan ng para ito sa Diyos. Hindi para sa kung kanino. Kasi iniibig ng Diyos ang mga taong pinapahirapan ng mga magnanakaw. Pinapahirapan ng mga magnanakaw. Iniibig yan ng Diyos. No, kaya nga, sikapin natin na sa 2028 election, wala nang makapasok na magnanakaw. Tulad na nito. Tulad na ng naglilingkod at hindi pinaglilingkuran ang ating iboto, ang ating ilagay, iluklo na maging leader natin sa 2028 election. Bye-bye po mga idol. Sana'y kumaling tayong lahat ng mga Pilipino. Hindi na tayo magkaroon ng sakit sa isip at sa salita at sa gawa. Maraming pong salamat. Bye-bye po.